Ang katotohanan sa likod ng nakakakilabot na hula. Paano naging totoo ang babala ng feng shui expert kay Kim Chiu at sa kanyang ati Lakam? Sa gitna ng mga liwanag at kasikatan, ang buhay ng isang celebrity ay hindi kailanman nagiging payapa. Ngunit ang kinaharap ni Kim Chiu ay hindi lamang ordinaryong skandalo o hamon sa karera. Ito ay isang malalim at nakakakilabot na pagtupad ng isang propesya na tumukoy mismo sa pinakamasakit na aspeto ng kanyang personal na buhay. Ang pagtataksil ng sariling kadugo. Si Kim Chiu, ang Chinita Princess ng Pilipinas, ay hindi makapaniwalang naging biktima ng robbery star na hinulaan ng sikat na feng shui expert na si Johnson Chua. Ngunit ang pagnanakaw ay hindi lang naganap sa anyo ng pera, kundi maging sa tiwala, isang bagay na mas mahirap mabawi kaysa anumang nawalang halaga. Ang babala ni Johnson Chua higit pa sa pera. Para sa mga Pilipino, malaking bahagi ng kultura ang pagtingin sa mga hula at kapalaran, lalo na mula sa mga respetadong eksperto tulad ni Johnson Chua. Sa isang panayam na isinagawa, inilatag ni Chua ang kanyang mga prediksyon para sa Year of the Horse, ang zodiac sign ni Kim. Direkta at malinaw ang kanyang babala. Mag-iingat si Kim dahil may anino ng robbery star. Ang problema kasi when you talk about robbery, hindi lang naman pera ang ninanakaw. Pwedeng trust yung mga ganong klase. Ang robbery star na ito ay hindi lamang nagpapahiwati ng pisikal na pagkawala ng yaman. Ito ay kumakatawan din sa mas masakit na pagkawala ng tiwala na nagmumula sa malapit sa kanya, traitors or users. Ang babalang ito ay tila nagsilbing isang itim na ulap na sumalubong sa buhay ng aktres, na nagpatunay na ang tagumpay ay may kaakibat na peligro, lalo na mula sa mga taong inaasahan mong poprotekta sa iyo. Ngunit ang prediksyon ay hindi lamang nakatuon kay Kim. Mahiwalay at tila konektadong babala rin para sa kanyang ate si Lakambini. Ayon kay Johnson Chua, dapat ding mag-ingat si Lakambini sa pagwasak ng pera at sa mga desisyon sa pag-i-invest. Nito kinakailangan niya ng lubos na pag-ingat upang hindi mawala ng malaking halaga. Ang dalawang magkahiwalay na babala, ang robbery star at trust issues ni Kim at ang babala sa money loss at wrong investment ni Lakambini ay tila nagbigay ng pahiwatig na nagbabantang trahedya na magbubukol sa kanilang magkapatid. Sa mundo ng feng shui, ang babala ay kadalasang nagmumula sa mga porsa sa loob ng isang tao. Kaya naman ang mga salita ni Chua ay mas naging mabigat at makahulugan ang matinding katotohanan. Ang mga prediksyon ni Johnson Chua ay hindi nagtagal at agad nagpakita ng katotohanan. Tumugma ito sa mga controversial na balita kung saan napilitang magsampa ng kaso si Kim Chiu laban sa kanyang ati Lakam. Ang pagtataksil ay naganap sa pinaka-personal na level sa loob ng pamilya. Ang pagkawala ng milyon-milyon ay isang matinding dago. Ngunit ang pagkawala ng tiwala sa sarili mong kadugo ay hindi matutumbasan ng anumang pera. Ang paghahanda ni Kim sa trust issue na hinulaan ay biglang naging isang nakakatakot na realidad. Mas lalong nakakakilabot dahil hindi lang doon nagtapos ang pagtupad ng hula. Ang babala kay Lakambini tungkol sa money loss at maling desisyon ay tumugma sa balita ng pagkatalo nito sa kasino. Ang pag-iingat na payo ni Chua sa high-risk investment ay tila binaliwala ang kapangyarihan ng propesya at ang aral ng pag-iingat. Ang buong sitwasyon ay nagbigay ng matinding katanungan. Gaano katindi ang kapangyarihan ng tadhana at gaano katotoo ang babala ng feng shui? Ang kaso ni Kim Chiu ay naging isang aral para sa marami. Ito ay paalala na ang kayamanan ay mabilis mawala, ngunit ang tiwala mas mahirap maibalik. Sa huli, ang kwento ni Kim Chiu ay tila lamang tungkol sa nawalang pera o pagtataksil ng isang kapatid. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pag-iingat at kahalagahan ng pagkilala sa mga palatandaan ng tadhana. Sa kabila ng mga pangyayari, umaasa ang marami na makakabangon si Kim mula sa matinding pagsubok na ito at matututong maging mas matatag laban sa mga pagtataksil na inilatag ng kanyang kapalaran. At sa kabilang banda, Kim Chiu, baho ni Lakam nalantad matapos ubusin ang pera ng kanilang kumpanya. Isang matinding revelasyon ang lumabas mula kay Kim Chiu. Ang kilalang aktres nang ilabas niya ang matinding inaasahang payag tungkol sa kanyang kapatid na si Lakam. I was so scared, Kim Chiu na iyak ng ikwento. Ang pagkawala ng bondo at paghirap ng kumpanya ayon kay Kim Chiu, ang kanilang kumpanya ay nagsimula ng malakas, ngunit sa ilang taon ng operasyon, nagkaroon sila ng problema sa pamamahalan ng pundo. Wala pong masama sa pagkakaroon ng negosyo, pero nangyari po ito dahil sa kapabayaan sa pamamahalan ng pera. Hindi ko po inasahan na mangyayari ito sa amin, lalo na at kami po ay nagtutulungan bilang pamilya, pahayag ni Kim. Ang pagpapahayag ni Kim Chiu ay emosyonal na pag-amin sa isang emotional interview. Ibinahagi ni Kim Chiu ang kanyang nararamdaman tungkol sa mga nangyayari sa kanilang pamilya. Hindi na kayanan na makita ang kawalan ng kontrol sa kanilang negosyo at naging mahirap para sa kanya
natanggapin na magkaroon ng mga pagkakamali na nagdulot ng matinding epekto sa kanilang pamilya at sa negosyo. Sa kabila ng lahat, sinabi ni Kim na hindi niya pinagsisihan ang mga hakbang na ginawa niya at ginawa niya ang lahat upang muling buuin ang kanilang financial stability. Masakit po makita ang pamilya ko na dumaan sa ganitong problema, pero sa kabila ng lahat, nagsusumikap kami para mapanumbalik ang lahat ng nawala. Dagdag na pahayag ni Kim. Reaksyon ng pamilya at iba pang kasamahan. Habang si Kim Chiu ay nagbibigay ng kanyang pahayag, nagbibigay din ng reaksyon ang ibang miyembro ng kanilang pamilya, pati na rin ang kanilang mga malalapit na kaibigan at kakilala sa industriya. Ayon kay Kim Chiu, wala siyang intensyon na magdulot ng problema sa kanilang negosyo at ipinahayag na siya ay humihingi ng tawad sa mga pagkakamaling nagawa. Hindi ko po nais na maging sanhi ng problema sa pamilya. Nais ko lang pong magtulungan tayo para sa ikabubuti ng lahat. Hindi ko po inasahan na mangyayari ito. Pahayag nila Kim, pagtanggap at pagsusumikap sa pag-ayos ng negosyo. Habang ang isyu ay nagbigay ng malaking emotional toll sa pamilya, sinabi ni Kim Chiu na ang kanilang layunin ay magpatuloy sa pagtulong sa isa't isa upang maayos ang mga isyong pinansyal at matutunan ang mga aral mula sa nangyari. Ang mahalaga po ay natuto tayo sa mga pagkakamali at gumawa ng hakbang upang maging mas matatag. Patuloy po natin paghuhusayin ang aming negosyo. Pagtatapos ni Kim Chiu, reaksyon mula sa mga fans at public. Ang mga fans ni Kim Chiu at Kim Chiu ay agad nagbigay ng mga mensahe ng suporta at pag-unawa sa nangyari. Marami ang nagbigay ng mga positibong komento, nagsasabing ang kanilang pamilya ay mas malakas sa kabila ng pagsubok at mga pagsubok na dumaan sa kanilang buhay. Ang pagiging matatag at bukas sa pagtanggap ng mga pagkakamali ay mahalaga. Naway maging gabay ito sa lahat na patuloy na naglalakbay sa kanilang mga buhay. Pahayag ng isang fan, pagtutulungan at pagbangon mula sa pagsubok. Ang revelasyon ni Kim Chiu tungkol sa mga problema sa negosyo ng kanilang pamilya ay nagsisilbing paalala na kahit mga matagumpay na tao at pamilya ay hindi ligtas sa mga pagsubok sa buhay. Ngunit ang tunay na pagmamahal at pagtutulungan ng pamilya ay magdadala sa kanila sa pagbangon at pagharap sa mga hamon ng buhay. Sa kabila ng pagkatalo at mga pagkakamali, ang pamilyang Chiu ay nagsisilbing inspirasyon sa marami na ang pagtanggap at pagkakaisa ay magdudulot ng tagumpay at pag-asa. Kaya naman, umaasa ang marami na magkakaayos silang lahat at maibalik ang dating katahimikan at kasiyahan sa kanilang pamilya sa pamamaraan ng pagkakaisa. Sana humantong daw ito sa pagpapatawaran at sana magkaisa silang ulit. Lahat ng mga pangyayari ay maayos sana ang kanilang mga suliranin at problema sa pamilya at sana humantong sa pagpapatawaran kina Kim Chiu at Kim Chiu. Sana ay magkaisa silang ulit at magtulungan at sana maibalik ang kanilang dating samahan. Kaya naman, kung ano man ang magiging susunod na update o issue tungkol sa balitang ito, ang katotohanan sa likod ng nakakakilabot na hula. Paano naging totoo ang babala ng feng shui expert kay Kim Chiu at sa kanyang ate Kim? Sa gitna ng mga liwanag at kasikatan, ang buhay ng isang celebrity ay hindi kailanman nagiging payapa.